Araw mga idol, ngayong araw papunta tayo sa Mount Isarog. So ngayong araw iikutin natin yung buong Mount Isarog, kaya ngayong araw dito na tayo, kasama natin yung as usual yung dati nating kasama, yung Team Ironhead, at pati na rin yung 94 Cycle, yung Team 94 Cycle. And kung mapapansin ninyo, nandito na, bali nakakat na yung video, and ngayong araw titingnan lang natin kung gaano ba kalayo yun, and puro lang itong mga video clips. And yan, kaya ito na yung cut niyan. Pero kung mapapansin nyo dun sa una, marami kaming kasamang bikers, nasa more than 40 plus kami. And na ngayon, nandito kami ngayon sa Tigawo, nag-stop over kami kasi may itinigilan kami, hinintay kaming mga kasama kasi ang dami-dami na iwan. And yan, so yan o, ginagawa niya. So shout out sa inyong lahat, sa mga kasama natin dyan. And yan, andyan sila. Yung sumasayo, si Ajani yun. And ito, yung photo bomber natin lagi, si Christian Lloyd Pastoral. So tumigil tayo dito para mag-take ng breakfast muna, and after ng breakfast na yan, pupunta tayo dun sa so nasa Tigawan tayo dyan, and pupunta na tayo dyan sa Tinambak. And salamat pala sa pa-cookies ni Ram, so shoutout sa iyo Ram, salamat sa cookies mo. And yan, paki-shoutout na rin dyan kay Richard, yan naka Team Navy, yan isa sa mga malalakas pumadyak sa Team Ironhead, yan, hi. Pero makinain siya. So a few moments later. Ayan yung pagkain, and salamat pala sa pa-food sa may-ari ng 94 Cycle, kay Sir June, sa may-ari ng Team 94 ng 94 Cycle na bike shop. Shout out din po kay Sir June, and salamat sa pagbigay ng pagkain sa amin. Busog kami, maraming salamat. And eto na po siya. Napakagrawing photo bomber natin. And ayun, sumasayo na naman si Adjani sa unahan. So ito na. So yan, kumalis na kami ngayon, and dito sa Tigaon part pa yan, and nagpahuli ako para at least ma-film ko yung mga pangyayari. And shoutout din pala dyan sa naka-polkadats na Tour de France, yan, naka-MTB na yan. Bali hindi siya taga Naga, hindi siya taga Bicol, galing siya sa Maynila. Nagbike lang yan, galing sa Maynila papunta dito. So lakas, lodi talaga, lods, lakas niyan. And take note, estudyante pa lang yan, criminology student, kasi nakausap ko siya personal. So ito, binababa ko yan yung camera ko kasi hindi ako masyadong comfortable, and at the same time hinahabol ko rin sila, and wala akong dalang chest mount yan, kaya sa sunod magdadala na ako ng chest mount para at least mas maganda yung pag-take ko ng video. And ngayon nakalimutan ko kasi magdala, kaya tamang one hand lang habang pumipidal. And take note din pala mga idol, kung mapapansin ninyo dun sa mga kasama natin na walang suot na face mask, may mga dala kami niyang face mask, and nagtitake din kami ng mga safety protocol, yung minimum health standard na dapat namin sinusunod. Kaso lang syempre, kung pumipidal kami, hindi naman kami pwedeng pumidal na naka face mask kasi mas madali kami mapapagod. And kung mapapansin nyo yan, pumunta ako niya sa gitna, naibaba ko lang kasi yung aking camera kasi hindi ako comfortable. And ito, oops, ayun, yan yung aking dating wheelset, siya yung nakabili ng wheelset na binenta ko, so siya yung gumagamit niyan. So salamat sa pagbili. And yan, bali mabagal pa rin yung facing namin yan kasi hindi pa rin masyadong mabilis yung takbo namin kasi nandiyan pa sa unan yung iba, hindi pa masyadong tumitira. Pero sigurado maya maya magkakawalaan to kasi sabog yung aming peloton na may nagbe-breakaway na naman sa unahan. So ito, chill ride lang ito, pero yun na nga sinasabi ko, nagtirahan sila. Nandito na tayo sa may part ng Goa, yan Goa part na ito. And kung mapapansin nyo, wala na yung ibang biker sa unahan, so nagkawatak-watak na kami yan kasi may tumira biglang ahon, kasi puro na to ahon, itong part na to ahon ito lahat. And nahihirapan niya akong pumidal, at natututunan ko na rin pumidal habang nagtitake ng video. And yan, so ginagawa ko dyan, nagtitake ako ng hindi ko pala, nakalimutan ko pala, wala pala akong dalang, hindi pala naka-open yung mic ko niyan. So dyan sa part na yan, Goa na yan, and
nagkawatak-watak na. Siguro mga nasa unahan na biker, siguro nasa 15, kung hindi ako nagkakamali, 15 to 17. And ako nasa kalagitnaan, and napakarami pang nahuli sa kasama namin, and napakarami pa niyan. So halos nandun pa sila sa kulihan, siguro mga 1 kilometer, layo pa yun. And yung isa pa, karamihan ng nauna is naka MTB. Talagang malalakas kasi advantage din sa kanila, pero masyadong makaldag yung daan dyan. Kung mapapansin nyo dyan, masyadong shaky yung camera. And doon sa hulihan, mga naiwan sa mga naka MTB, yung mga nauna, mga naka RB, kaya yun, nauna talaga sila. Kaya putol-putol din tong mga take ng video ko, kasi mga video clips lang ito, wala akong record talaga, hindi ako nakakapag take ng video masyado. And napakarami dyang lusong at napakarami ring ahon, pero kayang-kaya naman natin ito, kaso lang buti nakikisama yung panahon, hindi masyadong mainit, hindi naman masyadong kulimlim, kaya tamang-tama lang yun para sa pagbabike. Kumbaga, isa sa mga magandang kondisyon yun sa pag nagpibisikleta tayo. So yan, kung mapapansin nyo masyado na magalaw yung camera, nahihirapan ako niyang pumidal kasi ahon yan. At papansin nyo rin naman sa mga bahay, tingnan nyo kung anong itsura ng bahay, di ba nakatagilid? So ahon kasi to. Ayan yung karatolan yan, punta dyan, pero syempre diretso tayo kasi tinambak yung target natin. So yan, gawa pa rin to, napakahaba ng ahon dito sa Goa, pero kayang-kaya naman. So pinupunta na tayo yun sa papunta na tayo ngayon dyan sa may part ng tinambak, pero malayo pa, pero magkakaabot-abutan rin tayo mamaya-maya dyan, kasi tingnan nyo na lang kung hanggang saan ang aabutin ko. Pero hindi na kasi nakita dyan sa video niya, pero inabot kami dyan ng ulan, kaso lang kailangan naming dumiretso. Syempre hindi tayo pwedeng tumigil, kasi kapag tumigil tayo hindi tayo makakauwi. Tinatarget namin umuwi ng 12 o'clock ng tanghali. So umalis tayo mga pasado 6:30. And ang distance na ito, tinatansya ko is nasa 120 km. 120 km yun, ikot dito ng Mount Isarog. So yan, kung mapapansin nyo may dagat na dyan sa baba niyan. Yung part na yan is tinambak area na yan. May mga dagat dyan. Yan, heto na yung sinasabi ko na mahirap, pero ahon pa rin yan. Buti nga hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong yung nakukonsume yung ating energy. Pero maya maya makakaabot din tayo dyan sa grupo, makakahabol tayo, makaka-catch up tayo dyan, sana nga. Pero baka yung iba, hindi ko alam kung saan natin naabutan yun. Baka mamaya nakastop na naman yun dun sa unahan, doon natin sila aabutan. So napakarami pang naiwan, pero kahit pa paano okay rin naman yan. So yan, sinadya ko talagang patamaan para daw ganyan yung kuha, pero sakit din yung sa ulo, ang baba niyan. So yan, pero kung mapapansin nyo sa unahan, ayan, yan yung ating laging photo bomber na mahilig magpa-picture, si Christian Lloyd. So tumigil tayo dyan kasi meron tayong nasiraan na kasama nan, may naflatan dyan. And dun sa may unahan, sa may mga puno na yun, meron pa dyan mga bikers na yan. So pupuntahan natin yan maya kasi doon na tayo maghinay, kasi napakainit na ng panahon. Open area pati ito, napaka-open ng area na ito. So yan, tumigil talaga tayo. Doon na ako tumigil sa unahan. So napakalayo, napakalapit lang naman yan. So hintayin natin sila doon para at least hindi tayo masyadong mabilad, kasi dati na tayo nabibilad. Kaya yan, pero napakaganda yung area niyan, kitang-kita na niyo yung dagat ng tinambak sa baba. Ibig sabihin lusong pa. So yun, shout out kay King at kay sa kasama niya, taga 94 cycle din yun, isa sa mga na may kasama doon na tumutulong sa amin. And yan, ito na, dito yung mga nakatambay dito sa kahoy kanina. So yan, si Ram, shout out sa kanya. And yan, so yan, dumiretso na tayo yan, nandito na tayo yan, forward na tayo, kasi puro yung lusong, hindi ako makatake ng video, delikado. Kaya dapat pag nagtitake tayo ng video with precaution. So yan, yun yung mga video or mga ginagawa talaga, no, photo bomber talaga yun si Christian. So yan siya yung kasama natin kanina, siya yung tumulong dun sa mga naplatan kanina.
tumigil kami. So yun yung mga bisikleta na kasama natin, kaya mapapansin nyo may mga naunang naka MTB kaya ang lalakas niyan, and may mga naiwan ding mga naka road bike at naiwan din ng mga naka MTB, kaya kaunti pa yung mga nandyan. Yung mga yung ibang kasama natin, hinintay pa natin. Nag-stop tayo dito sa may kanto ng Tinambak si Ruma. Yung unahan na yan, papunta pa yan ng Tamban. So yun talaga, grabe talaga yung pagiging photo bomber nun. So yan, pumunta tayo sa kabila para at least makunan din natin yung ibang mga bisikleta ng kasama natin. So yan yung mga remaining na malalakas, kasi sila yung mga nauna sa atin, mga malalakas din. So may kasama tayong naka-fixed bike, lang siya, fixie, pero malalakas din yan. So yan ang mga kasama natin, and kayang-kaya rin naman natin na makipagsabayan kahit papano. Buti na lang at nasabayan natin. And yan, hindi ko alam kung anong pangalan ng school na yun. Bale, sa may part na rin yun ng Tinambak. Yan, yung iba pa yung bisikleta kasama natin. So yan, yung mga kasama natin doon, yung iba. Yan, so hi pala dyan sa kanila. And ito na yung puntahan namin, yung so lumapit ako para mas makita ninyo yung area kung saan talaga. So umalis na kami niya kasi nakita na namin yung hinihintay namin na dumating na. So yan, so on the way na kami niyan sa Calabanga, pero part pa siya ng Tinambak. And syempre mabagal pa yung galaw namin dyan. And ito na naman si Christian, bibidahan na naman. Pasikat na naman yan. So alam niya kasi nag-take ako ng video, so lumalapit siya para kasama siya sa video. And yan, umuna kami ng kaunti dyan sa dalawa kasi nagkakwentuhan pa rin naman. And sabi niya daw, kunan ko na siya ng video. Yan, pasikat daw siya, mag-sprint daw siya ng slow-mo. Kasi sabi daw, i-record ko daw yung video para makita daw niya. And syempre kasama, kasi siya naman talagang kabady ko minsan dito. Siya lang naman kasi yung isa natin nakasama yun. So shoutout dyan kay Neil, sumama ka na nga sa long ride. Hindi kasi siya sumasama sa long ride kaya hindi masyadong kumpleto yung grupo. So yan, si Christian Lloyd is student, kasama ko yun sa Kamhay, pero hindi siya isang guro, pero syempre teacher ako, estudyante ko siya. And yan. So nakat na yung video. Dito tayo sa may part ng Calabanga na to. And hindi ko alam kung masyado nakikita nyo yan, pero nandyan yung sa gilid, nandyan yung dagat. Bale, ito yung seaside ng Calabanga. And kung mapapansin nyo, nakakatika ko ng video kapag flats and kapag ahon. Kasi hindi ako masyadong makatake ng video kapag kapag lusong, mahirap mag-control. Baka hindi ko pa kabisado yung daanan namin, and nahirapan din ako kasi makaldag din yung kalsada. So yan, umaakyat na ako dyan sa ahon na yan. Isang kamay lang ang gamit, and kung mapansin nyo, binaba ko yung camera para at least makadalawang kamay ako habang umaahon. And nandiyan yung pinakang peak niyan, dagat yung area na yan. May mga isla pa dyan na maliliit sa part ng Calabanga. And ayun, mas maganda yung clear yung view. Yan, so hi din sa kanila. Bibisikleta rin yung mga yun. And nagkaiwa-iwa na naman kami kanina kasi puro ahon. So tumigil kami para maghintayan dito. So yan, tumigil para hintayin yung mga kasama, and at the same time para uminom ng tubig. Kasi nagkakaubusan ng tubig kasi puro ahon. So yan yung kasama natin dyan. Ang iba naman ay sa kabila, doon sa lilim, nakapahinga rin. Hindi na kami dyan nagtagal, umalis din kami dyan kasi maulan na. And hindi ko na-take na yung video kasi after nyan, umulan na. At the same time, nagtago na kami ng mga namin gamit. And yan, sila yung Team Ironhead. So salamat sa inyo, Lods. And yan yung yan yung kasama natin kanina, yung Ironhead. And heto rin naman pala yung Strava account ko. Handyan yung ruta namin nung last, yung 360 namin. So 120 km din yan. So wag nyo rin pala kalimutang mag-like and subscribe sa akin channel. So maraming salamat mga idol, and have a good day. Peace!